Mas mahigpit na ang pinatutupad ng seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong 2 araw na lang bago magpasko. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Kahit madaling araw, dagsa ang mga pasahero dito sa PITX. Humahabol makabiyahe dahil bisperas na ng Pasko bukas. Bit-bit ang maraming bagahe ay narito na sa PITX ang mag-anak ni Mary Jane Dongon. Kahit madaling araw pa lamang, 1:00 pa lang nandito na sila sa PITX. Nagmula pa sila ng Masbate. Kahit 10 oras ng gabi, marami na raw silang kasabay na pasahero. Inasahan na raw nila ito dahil bisperas na ng Pasko bukas. Pero ngayon lang sila nakabiyahe dahil sa trabaho. Ngayon, naghihintay na lang sila ng biyahe papuntang 13 Martires, Cavite. Sakto para sa family reunion ngayong Pasko. Sa tala ng pamunuan ng PITX, nasa 203,000 ang foot traffic kahapon. Mula hating gabi naman hanggang ngayong alas 5 ng umaga, humigit kumulang 10,000 na ang biyahero rito sa terminal. Mahigpit ang seguridad at may Oplan Pasko desk ang pulisya para sa mga pangangailangan ng mga pasahero. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap natin pasahero na si Mary Jane Dongon. Paano niyo po di-describe yung biyahe niyo ngayon? Ang daming kasabay. Okay lang po yun, sir, kung marami para at least makauwi po kami sa Cavite. Tapos, kamusta po yung biyahe mula Masbate papunta ngayon? Hindi naman po. Kung hindi naman masyado maraming pasahero. Ito yung situation ngayon dito sa may entrance gate. Of course, mahigpit yung seguridad. Patuloy yung pagdating ng mga pasahero. Karamihan, ang daming dala. Kasi syempre, magsisiuwian sa kanilang mga lugar in time for Christmas. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa halip na ngayong araw, sa December 30 na ang adjournment ng Kongreso para mapag-aralan pa ang 6.793 trillion pesos na budget sa 2026. Ay kay House Majority Leader Sandro Marcos, gagamitin ang oras para ma-ratify ang BICAM report sa 2026 General Appropriations Bill. Dagdag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, kailangan tiyakin na walang magbabago sa bersyon ng budget na inaprobahan ng Bicameral Conference Committee. Kailangan mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Bill bago matapos ang taon para maiwasan ang reenacted budget. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kung hindi man mapirmahan ng Pangulo ang budget bago matapos ang 2025, pwede pa itong pirmahan sa unang linggo ng 2026. What are the chances the President can sign it on the 30th or 31st? If they have started reviewing it from now up to that time, there is a possibility, but I doubt it. I doubt it. Perhaps somewhere like sometime like the first week of January would be ideal. Na-review na nila yun. So possible reenacted for a few days, ganon? Yeah. Kung ganun lang naman, wala problema because, di ba, the last time, meron pa kaming 3 months na reenacted. ₱15 milyong isinauli ng kontraktor na si Sally Santos sa gobyerno. Inihatid ito sa tanggapan ng Department of Justice gamit ang armored vehicles kahapon. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bahagi ito ng partial restitution ni Santos at alinsunod sa kanilang napagkasunduan. Si Santos ang may-ari at manager ng Sims Construction Trading na sangkot sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Umamin dati si Santos sa pagdinig ng Senado na ipinahihiram niya ang lisensya ng kumpanya nila sa mga engineer ng DPWH, Bulacan 1st District. Pero hindi raw niya alam na gagamitin ang kanyang lisensya sa mga umano'y Ghost Project. Hiniling ng kampo ng kontratisang si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court na ilagay siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, hiniling din ni Diskaya na dumalo siya sa mga pagdinig sa pamagitan ng video conference. Ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental na kapwa-akusado ni Diskaya, hiniling naman na ilagay sila sa kustodiya ng NBI sa Davao City. Pinagkokomento ng Lapu-Lapu RTC ang NBI at ang Ombudsman sa Visayas sa loob ng 10 araw. Nakakulong ngayon sa Lapu-Lapu City Jail si Diskaya at mga kapwa-akusado niya dahil sa kasong kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Jose Amad Santos, Davao Occidental. Sa Lapu-Lapu City RTC, nilipat ang kaso ni Diskaya sa Davao Occidental alinsunod sa guidelines ng Korte Suprema na ilipat sa pinakamalapit na judicial region
ang mga kasong may kinalaman sa flood control projects. Sa tatlong regional trial courts sa Laguna at Batangas, naghain ng mga kasong kidnapping ang Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 kapwa-akusado niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang kampo ni Ang ipinuntong sa DOJ silang naghain ng motion for reconsideration at hindi sa korte. Kaya may babala sila sa kagawaran. May unang balita si Ian Cruz. Tatlong lugar sa Laguna at Batangas may naitalang pagkawala ng mga sabongero. Kaya sa tatlong regional trial courts na nakakasakop sa lugar na ito, naghain ng kaso ang Department of Justice noong Biyernes, December 19. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 pa para sa pagkawala ng 26 na sabongero. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrant sa arrest. Non-bailable ang mga isinampang kaso. Nauna na naghain ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Ayon sa abogado ni Ang, kailangang isumite ng DOJ ang kompletong file ng mga kaso sa korte. Sa DOJ raw sila naghain ng apela at hindi sa korte. Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion, ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakarapin dahil dito. Pero sabi ng DOJ, pwede pa rin silang magsampa ng kaso habang nire-resolba ng DOJ ang kanilang motion for reconsideration. Bukod sa mga isinampang kaso sa Laguna at Batangas, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention sa Manila at San Pablo RTC kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.